Hello, good morning sa lahat. Ngayon po ay nasa 2:30 na at 2:25 in the morning. Ako po si Bahay Bukang Liwayway, Chieftain Administrator ng NCRN Rizal ng Tribo, Remontado, Dumagat. Sa ngayon naman po ay ating pong tatalakayin ang tungkol po doon sa aming paghaharap po sa RTC ng Binangonan. Dahil po yung Binangonan po ng Sitio Mata, ang aking pong angkanan doon ay dinimolish habang ito ay nasa court pa. Pero nasa MTC pa lang po siya. Ibig sabihin ng MTC is Municipal Trial Court. So, ang Municipal Trial Court, ang jurisdiction po nila ay magampanan po yung reklamo noong owner nitong property. Pero wala po sa jurisdiction nila na mag-demolish. Pero itong si Sheriff, nung nagkausap kami, ang sabi niya, hindi pala daw, sorry. Ang sabi niya ay binigyan siya ng court order nito ni Judge Pantanosas na sila po yung aking mga angkanan sa Sitio Mata ay kanila pong i-demolish, which is in the pa lang po siya, nasa trial court, nasa municipal trial court pa lang po siya. So bali nasa hearing pa lang siya. So itong mga aking mga angkanan na mga senior citizen ay kawawa po talaga pong sinira po kanilang mga bahay habang lumalaban pa po sila sa kanilang kaso kasi 2023 na demolish na po sila. Samantala, nito lamang po natapos ang kanilang kasuhan. So, hindi po talaga maganda sa side po ng Tribo, Remontado, Dumagat. At nung nagharap po kami nitong June 27, ang 1:30 PM po sa trial court po ng RTC po ng Binangonan. Ngayon po, kaharap ko po sila. Sabi po nung fiscal po sa amin na bakit daw po si Sheriff lang ang isinama ko na sa kaso. Bakit hindi ko daw isinama ito si Judge Pantanosas. So, ang sagot ko lang po ay siya lang po ang gusto kong makasuhan kasi siya po ang nag-demolish eh. So, ang sagot, ang tanong din po sa akin ng piskal ng RTC ay bibiltahan po ako nitong mga kinasuhan ko po. Ang sagot ko naman, wala namang problema kung biltahan nila ako kasi hindi naman po ako magko-complain at hindi naman po ako gagawa ng complaint sa kanila kung wala pong basihan at wala pong dahilan. So, ang sagot lang po nitong isang babae na si Santos na siyang nagpa-demolish, ang sabi niya, si Regional Director po ng Calabar Zone 4A na si Dr. Carlos P. Buasin ang siyang nagbigay po ng permit para po ay ma-demolish po itong mga angkanan ko. So, Dr. Carlos P. Buasin, sila po ang nagsabi niyan po sa akin. So, ang sagot ko lang po sa kanila, kung si Dr. Carlos P. Buasin na Regional Director po ang nagbigay sa inyo o nagbigay ng pahintulot sa inyo upang i-demolish ang aking angkanan, ay wala po dyan sa jurisdiction o bilang Regional Director niya ang magbigay ng permit o prekondisyon sa inyo po para i-demolish po kaming mga katribuhan. Bakit po nailagay po ba ang NCIP at ang RA 8371 upang patayin ang tradisyon at customary law naming mga katribuhan? Or upang angkinin at kunin ang anuman ang meron sa amin? Kaya pala nung 2022 pa, until nitong taon na ito, lahat ng aming sinasubmit, lahat ng aming mga dokumento ay ibinabalik sa amin dahil hindi daw po nila iaak, dahil hindi po daw nila kami nakikilala. So, sino pala ang dapat kumilala sa amin?
Hindi po ba nasa batas po ng RA 8371 na kayo na sa NCIP na naandyan ang kailangan mag-assist sa amin? So paano po ba ang pag-assist ninyo? Ganito po ba ang kailangan pag-assist ninyo sa aming mga katribuan na apak-apakan po kami sa sarili po naming batas? At apak-apakan po ba kami sa sarili naming karapatan? Ano po ba ang dahilan kung bakit nandyan po kayo sa NCIP? Para po ba saan? Kasi kahit wala pong NCIP, nandito kaming katribuhan eh. Mas maprotektahan pa po namin ang sarili naming amin kahit wala po kayo eh. Kasi nandyan po kayo, kasi masaya kami nandyan kayo para mag-pursue sa amin, tumulong sa amin, mag-guide sa amin. Hindi yung kayo yung parang kayo pa yung may-ari. Kayo yung nasusunod dyan sa batas na yan. Kayong nagbibigay ng precondition, kayo nagbibigay ng permit sa mga tao para tanggalan kami ng karapatan na kami yung amin yan eh. Kami yung nasa batas eh, kaya nandiyan kayo para sa amin eh. Dr. Carlos P. Buasin. Ito, pangalawa na po ito. Una, ito po yung Anguno Rizal. Na ikaw din ang pumirma na nagbigay ng precondition para tanggalin ang aking mga katribuhan dito sa Anguno Rizal. Ngayon, pangalawa na ito, na ang Sitio Mata, Palangoy, Binangunan ay ikaw din ang nagbigay ng permit o prokindisyon sa kanila para i-demolis ang aking mga angkanan dito. Hello, Mr. Dr. P. Buasin Jr. Para saan po ba ang posisyon mo bilang naging regional director ka? Na kami, simula nung 2022, umaakyat kami dyan sa inyo. Dyan sa NCIP na yan, kalabarasyon na yan. Patay na kami. Patay na kami. Halos patay na kami. Wala na kayong respeto sa amin. Hindi nyo kami kinikilala. Hindi nyo kami nire-recognize. Iniinsulto nyo pa kami dyan. Ngayon nitong 2024, sinabi ni Sir Sam ng NCR, ng NCIP dyan sa national, nang sinabi niya sa akin na ang pag-registered ng aming organization ay manggagaling sa inyo. So, more than 2 weeks na, Mr. Buasin. Hindi ka pa nagbigay sa amin ng registration ng organization namin. Kasi, ang sabi sa akin ng national ni Sir Sam, na pupunta kami at kailangan lang namin makakausap si Sir Yuli, na siya po yung chief, ano po siya dyan sa pagbibigay po ng registration po sa aming organization. Nakausap po namin siya. Ang sabi po niya, magbigay po kami ng letter request for formality. Pero hanggang ngayon, pumunta na kami once para mag-check. Wala po kayo dyan sa office. Lagi kayong wala. 2 weeks na, more than 2 weeks na, nasaan na ang sagot para sa letter request na pinagawa nyo sa amin. Para dyan sa aming certificate of recognition namin at sa registration ng aming organization. Dahil ba, pinaantala mo itong ancestral domain namin sa Taytay. Ngayon, may nagtatayo na naman ng building. Itong aming may ECC, marami nang nagtatayuan. Itong wawa ng guno namin, ang dami nang nagtatayuan. Bakit? Bakit ganon? Reclamation na lang, yan na lang natira sa amin eh. Bakit hindi mo pa binibigay ang recognition, ang registration of organization namin? Tapos, ito pa ang sinasabi ninyo. Hindi nyo kami hindi nyo kami kinikilala. Kasi hindi kami nasasang-ayon dyan sa dokumento na sinasabi nyo. Yan pala, hindi naman pala ninyo binuksan ang aking dokumento. Hindi nyo binasa, hindi nyo chinek. Hindi nyo tiningnan na kami lahat may mga COC. Lahat ng aming dokumento ay legal at legit. Dahil hindi ko ugali ang mag-asikaso ng dokumento nang kulang at hindi totoo at hindi tama. Dr. P. Buasin Jr., paki-arrange mo po. Dahil ang sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., na ang sinabi po niya, bagong bansa, bagong bayan. Asan yan? Kung nandiyan ka pa sa posisyon na yan. Nakakairita na eh. Precondition, Section 59, ikaw ang magbibigay ng precondition, ikaw magbibigay ng permit, para saan? Hindi mo alam kung ano ang batas? Regional director ka, wala kang alam? Alamin mong batas nang marunong ka sumunod. Kung hindi ka marunong sumunod, ikaw na mismo bumaba dyan.
Dahil kung hindi, ay, dalawa kayo ni sumangil, ang nilalagay ko dyan. Nasa Section 44, kami na ngamang ng mga katribuhan ang pwedeng magpababa sa inyo. Pero anong ginawa nyo kay sumangil? Instead na ibaba ninyo siya at tanggalin ninyo siya, nilipat nyo lang siya ng posisyon, itinaas nyo pa. Nasaan ang respeto at recognition ninyo sa amin? Nasaan ang pag-recognize? Nasaan ang respeto nyo? Nararapat pa kayo sa posisyon nyo bilang regional director? Masaya ba kayong tawagan ng regional director nang wala kayong alam sa batas? Na kayo mismo ang hindi nagkilala, hindi sumusunod? Ayusin niyo po. Ayusin niyo po. Kasi nauubusan na kami eh. 27 years na. Wala kayong respeto sa amin. Hindi nyo nire-respeto ang aming tradisyon. Hindi nyo nire-respeto ang customarilo namin. Hindi nyo nire-respeto ang RA 8371. At hindi nyo nire-respeto ang posisyon nyo bilang regional director. Nakakahiya po kayo. Ayusin nyo po yan. Kaya pala ang DNR Penro, ang DNR ng ng Laguna, at maging ditong EMB dito sa national, ay sinasabi po nila, NCIP, wala yan. Wala yan. Dahil po sa inyo. Dahil po sa inyo. Ayusin nyo po yan. Pakiayos lang po. Kasi ako, magbibigay po ako ng Supreme Court, dalawa po kayo sumangil. Kayo po ang nagpapahirap sa aming mga katibuhan. Kayo po ang kumukuha ng amin. Hindi po kayo nagre-recognize, hindi po kayo nagre-respeto, at hindi nyo kami kinikilala, at hindi nyo kami tinutulungan. Pakiayos lang po. Mr. Dr. Carlos P. Buasin Jr., Regional Director ng Calabarzon 4A, pakiayos po. Pakiayos po ang iyong posisyon at ang iyong pong dapat na gawin. At ang batas po ay dapat nyo pong sundin. Ang batas mo ba dapat sundin o hindi? Sagutin nyo po yan. Ang batas mo ba dapat sundin o hindi? Kasi kung hindi po dapat sundin, bakit naging batas pa? Salamat po sa lahat, sa inyong pong pag-unawa. Nakakagigil, nakakaluka eh.